Isang matamis na halik, ngunit may lasa ng lason. Habang pinagsisilbihan ni Zaria ng buong pagmamahal ang asawang si Inigo, hindi niya alam na ang bawat sentimong pinaghirapan ng kanyang ama ay itinatambak nito sa ibang babae. Isang masamang balita ang wawasak sa kanyang mundo. Ang bata sa sinapupunan ng kabit ay ang batang nais ipampon sa kanya. Hanggang kailan mo kayang yakapin ang katotohanang binuo sa kasinungalingan? Huwag kang mag-alala, Salve. Kaunting tiis na lang. Si Zaria, susunod lang yan sa gusto ko. Masyado siyang kampante sa trono niya, hindi niya alam na unti-unti ko nang hinihila ang sahig na kinatatayuan niya. She's just a rich, boring woman who doesn't even know how to keep a man happy. Konting-konti na lang at makukuha na natin ang lahat ng nararapat para sa atin at para sa anak natin. Ang boses na yon, ang boses ni Inigo na dati ay tanging mga salita ng pag-ibig ang ibinibigay, ay tila isang lason na dahan-dahang pumatak sa pandinig ni Zaria. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid. Bit-bit ang isang tray ng mainit na arroz caldo. Sa kabila ng panginginig ng kanyang katawan dahil sa mataas na lagnat, nagtiyaga siyang maglagi sa kusina ng 2 oras. Nais niyang pagsilbihan ang asawang kapkararating lang mula sa mahabang biyahe sa Doha. O yun ang akala niya. Ang usok mula sa mangkok ay humahaplos sa kanyang namumulang pisngi, ngunit hindi nito mapantayan ang init na nagsisimulang gumuho sa kanyang dibdib. Ang bawat butil ng kanin na maingat niyang hinalo ay tila naging mga bubog na bumabaon sa kanyang lalamunan. Ang asawang ipinaglaban niya sa kanyang ama, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng kumpanya, ay tinatawag siyang boring. Isang kasangkapan lamang. Naramdaman ni Zaria ang biglang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang tray na hawak niya ay nagsimulang manginig. Lumilikha ng isang mahinang tunog ng porselanang nagkiskisan, ngunit hindi ito narinig ni Inigo dahil sa sarili nitong halakhak, isang halakhak na puno ng pangungutya. Tila nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Zaria, ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang mabigat na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong pagkatao. Hindi siya sumigaw, hindi siya pumasok sa silid upang mag-iskandalo. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang tray sa maliit na mesa sa hallway. Ang mainit na sabaw ay bahagyang natapon, gumuguhit ng isang madilim na marka sa puting tela, tulad ng pagkakamantsa ng kanyang dangal sa mga sandaling iyon. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Sa gitna ng katahimikan ng malawak na mansyon, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan, mas masakit pa sa anumang sampal. Ito ba ang kapalit ng lahat ng sakripisyo ko? Ito ba ang halaga ng isang babaeng nagmahal ng buo, ang maging isang hagdan lamang patungo sa kasakiman ng iba? Nanatiling nakatayo si Zaria sa dilim ng pasilyo, isang anino ng babaeng dati ay puno ng pag-asa. Ang hangin sa paligid niya ay tila naging malapot at mahirap hingahin. Sa loob ng silid, narinig niya muli ang mahinang tawag ni Inigo sa telepono. Isang tawag ng pagsuyo na kailanman ay hindi na para sa kanya. I love you, Salve. See you tomorrow at the condo. Ang bawat salita ay tila isang karayom na itinatampok sa kanyang puso. Iniiwan siyang duguan, ngunit kailangang manatiling nakatayo. Sa gabing iyon, kasabay ng pagpatak ng ulan sa labas ng kanilang bintana, namatay ang isang bahagi ni Zaria Villanueva Madrigal. Ngunit sa ilalim ng abo ng kanyang pagkawasak, isang malamig at matalim na determinasyon ang nagsimulang mabuo. Hindi pa tapos ang laban, ito pa lamang ang simula ng kanyang muling pagbangon. Ang malapot na sabaw ng arroz caldo ay dahan-dahang tumutulo mula sa gilid ng mesa, bumabagsak sa mamahaling sahig na gawa sa nara. Walang tunog ang bawat patak, ngunit sa pandinig ni Zaria, bawat isa ay tila isang malakas na tambol
na nagpapaalala sa kanyang pagkatalo. Sa tulong ng isang basang-basahan, sinimulan niyang punasan ang dumi. Ang init ng sabaw ay humahapdi sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang katotohanang binuo niya sa loob ng maraming taon na ngayon ay nagkapira-piraso na sa kanyang paanan. Hayaan mo na yan, iha. Ako na ang gagawa. Ang boses ni Yaya Rosa ay puno ng pag-aalala. Lumapit ang matanda at hinawakan ang nanginginig na balikat ni Zaria. Mataas ang lagnat mo, kailangan mong magpahinga. Tumingin si Zaria sa mga mata ni Yaya Rosa, ang mga matang nakasaksi sa kanyang paglaki, sa kanyang kasal, at sa kanyang mga pangarap. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihin na ang asawang inaakala nilang lahat na hulog ng langit ay isang demonyong may suot na mamahaling suit. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang buntong hininga. Ayos lang ako, Yaya. Sanay naman akong maglinis ng sarili kong kalat. Pagkalipas ng isang oras sa malawak na hapagkainan ng mga madrigal, tila walang nangyaring trahedya. Nakaupo si Don Severino sa kabisera, ang kanyang muka ay maliwanag habang nakikinig sa mga kwento ni Inigo tungkol sa proyekto sa Doha. Ang bawat salita ni Inigo ay puno ng kumpiyansa. Bawat galaw ay nagpapakita ng isang lalaking tapat at masipag. Dad, I'm planning to expand our reach in the Middle East. Malaki ang potensyal ng Madrigal Prime doon. Wika ni Inigo habang inaabot ang kamay ni Zaria sa ibabaw ng mesa. Pinisil niya ito ng may pekeng pagsuyo. And of course, I couldn't do any of this without Zaria's support. She's my rock. Naramdaman ni Zaria ang panlalamig ng kanyang buong katawan sa haplos na yon. Ang kamay ni Inigo, na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngayon ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay. Gusto niyang isigaw sa harap ng kanyang ama, ang pangalang Salve. Ngunit nanatili siyang tahimik. Nakita niya ang kislap ng pagmamalaki sa mga mata ng kanyang ama. Isang kislap na ayaw niyang pumatay sa sandaling iyon. I'm glad to hear that, Inigo. Alam kong hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo para sa aking anak. Nakangiting sagot ni Don Severino. Eksaktong sa sandaling iyon, ang pintuan ng dining room ay bumukas at pumasok si Tita Belen. Ang kanyang suot na perlas ay kumikinang sa ilalim ng chandelier at ang kanyang nangiti ay tila isang maskara ng kabutihan. Lumapit siya kay Zaria at humalik sa pisngi nito, isang halik na malamig at walang buhay. Napakagandang tingnan ng pamilyang ito, anang Tita Belen. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na kanta na may nakatagong lason. Zaria, iha, mukhang maputla ka. Masyado mo kasing pinapagod ang sarili mo sa trabaho at sa pag-aalaga kay Inigo. You should listen to me. Kailangan mo ng bagong pagtutuunan ng pansin para sumaya ka muli. Tumingin si Zaria kay Tita Belen, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, matapos mawala ang kanyang tunay na magulang. May kung anong kakaiba sa kislap ng mga mata nito. Isang kislap na tila may alam na hindi dapat malaman ng iba. Matapos ang hapunan, habang naglalakad si Zaria patungo sa kanilang silid, hinarang siya ni Tita Belen sa hallway. Ang paligid ay tahimik. Tanging ang tunog ng ulan sa labas ang naririnig. Hinawakan ni Tita Belen ang kamay ni Zaria at bumulong sa kanyang tenga. Huwag kang mag-alala, Zaria. Alam ko ang lungkot na nararamdaman mo dahil wala pa kayong anak. May kilala akong bata, isang sanggol na nangangailangan ng mapagmahal na ina. Isipin mo, baka ito na ang susi para maging buo muli ang pagsasama ninyo ni Inigo. Naniga si Zaria sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ni Tita Belen ay tila isang babala. Bakit ngayon? Bakit sa sandaling nalaman niya ang tungkol kay Salve at sa anak nito ay biglang may ipapaampon ang kanyang tita? Habang pinapanood ni Zaria ang paglakad palayo ni Tita Belen, naramdaman niya ang isang matinding takot na lumalamon sa kanyang puso. Ang mansyong ito
na dati ay puno ng liwanag, ngayon ay tila puno ng mga aninong nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon upang siya ay tuluyang ilubog sa dilim. Sino nga ba ang tunay niyang kakampi? At ano ang tunay na pakay ng kanyang sariling kamag-anak sa kanyang paghihirap? Sayang naman ang lahat ng pinaghirapan ng daddy mo kung wala ring magmamana, hindi ba, Zaria? Ang yaman ay parang buhangin sa dalampasigan. Madaling tinatangay ng alon kapag walang matibay na pundasyong hahawak dito. Ang boses ni Tita Belen ay tila isang malambot na unan, ngunit ang bawat salitang binibitawan niya ay tila mga tinik na pilit na isinisiksik sa puso ni Zaria. Nakatayo sila sa gitna ng isang silid na matagal nang hindi nabubuksan. Ang nursery na inihanda ni Zaria, 1 taon na ang nakalilipas. Ang bawat sulok ng silid ay nababalot ng manipis na alikabok at ang amoy ng luma at hindi nagagamit na tela ay sumasakal sa bawat hininga ni Zaria. Dahan-dahang lumapit si Tita Belen sa isang puting duyan. Hinaplos niya ang kahoy nito. Ang kanyang mga daliri ay gumuhit ng guhit sa alikabok. Alam kong masakit ang mawalan, iha, pero huwag mong hayaang kainin ka ng sisi. Hindi mo kasalanan kung hindi mo kayang magbunga muli. Siguro, itong mungkahi ko ang paraan ng tadhana para ibalik ang sigla sa bahay na ito. Nanatiling nakatitig si Zaria sa isang maliit na sapatos na lana na nakapatong sa mesa. Ang bawat hibla ng sinulid ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat patak ng dugo noong gabing gumuho ang kanyang mundo sa hagdanan. Isang bata mula sa malayo, tita? Bakit biglaan? Dahil ang biyaya ay hindi dapat pinaghihintay. Mabilis na sagot ni Tita Belen habang lumalapit kay Zaria at hinahawakan ng kanyang mga kamay. Isang malapit na kamag-anak ng kaibigan ko ang nasa gipit na kalagayan. Isang sanggol na lalaki, Zaria. Napakagwapo, tila anghel na nahulog mula sa langit. Isipin mo, kapag dinala natin siya rito, magkakaroon muli ng rason si Inigo na umuwi ng maaga. Magkakaroon muli ng ingay ang mansyong ito. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok si Inigo sa silid. Ang kanyang mga hakbang sa sahig na gawa sa kahoy ay lumikha ng isang mabigat na tunog na tila nagbabadya ng panganib. Lumapit siya kay Zaria at ipinatong ang kanyang braso sa balikat nito. Isang kilos na tila nagbibigay ng proteksyon, ngunit sa totoo ay isang paraan ng pagpigil. Narinig ko ang pinag-uusapan ninyo, wika ni Inigo. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagsuyo. Maybe tita is right, mahal. Maybe a child is exactly what we need to move forward. Ayaw mo ba noon? A family of our own? Isang batang tatawag sa atin na mommy at daddy? Tiningnan ni Zaria ang mukha ng kanyang asawa. Ang mga matang yon na dati ay tinitingnan niya nang may pagsamba. Ngayon ay tila 2 madilim na balon na walang hangganan. Naalala niya ang boses nito sa telepono kagabi. Salve ang anak natin. Ang bawat selula sa katawan ni Zaria ay gustong sumigaw, gustong itulak ang asawang mapagpanggap, ngunit pinili niyang manatiling bato. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo. Tila may mga buhangin na nakabara rito. Pag-iisipan ko, tipid na sagot ni Zaria. Kinabukasan, sa ilalim ng nagbabadyang ulan, nagtungo si Zaria sa opisina ng Madrigal Prime. Ang ingay ng mga sasakyan sa labas at ang mabilis na paglalakad ng mga empleyado ay hindi sapat upang malunod ang kabog sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa silid ni Ginoong Ledesma, ang matagal ng Chan Van Fong at pinagkakatiwala ang kaibigan ng kanyang ama. Isang matandang lalaki na may malalim na mga mata ang tumingin sa kanya. Walang imik na inabot ni Ginoong Ledesma ang isang makapal na brown envelope. Ang bawat galaw ng matanda ay puno ng paggalang at lungkot. Ito na ang hinihingi mo, Ma'am Zaria. Mahinang sabi ni Ginoong Ledesma. Ang lahat ng record ng kumpanya, ang mga resibo mula sa Rockwell at ang mga litratong kinuha ng aming mga tauhan. Nanginig ang mga daliri ni Zaria
Habang binubuksan ng sobre, ang unang bagay na nakita niya ay isang litrato, si Inigo, nakangiti habang karga ang isang sanggol sa tapat ng isang gusali sa Rockwell. Sa tabi niya ay isang babaeng may maamong mukha, si Salve Abarquez. Ngunit hindi ang pagkikita nila ang kumuha ng atensyon ni Zaria. Ito ay ang address na nakasulat sa dokumento ng upa ng unit. Ang unit na tinitirhan ng kabit ng kanyang asawa ay nakarehistro sa ilalim ng isang pangalan na lalong nagpadilim sa kanyang mundo, Belen Villanueva. Nanigas ang buong pagkatao ni Zaraya. Ang bawat hininga niya ay tila humihinto. Hindi lang pala si Inigo ang traidor. Ang babaeng tinatawag niyang tita, ang babaeng nag-aalok sa kanya ng isang ampon, ang siyang nagpapakain at nagtatago sa bunga ng pagtataksil ng kanyang asawa. Isang malamig na luha ang dahan-dahang pumatak sa litrato, eksakto sa mukha ni Inigo. Ano ang mas masakit? Ang malaman na ang asawa mo ay may pamilya sa iba, o ang malaman na ang sarili mong kadugo ang nagluluto ng sarili mong kamatayan? Sa loob ng nursery, bago dumating si Tita Belen, nakita ni Zaria ang isang maliit na medyas ng sanggol na hindi niya natapos niniting. May isang bahagi nito na may nakalaylay na sinulid, isang simbolo ng kanyang buhay na hindi kailanman naging buo. Bakit nakapangalan kay Tita Belen ang condo unit sa Rockwell? Ano ang higit pang pakay ng matanda maliban sa pagnanakaw sa yaman ng mga madrigal? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang sasakyan ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang bangin na hindi niya matakasan. Sa loob ng kotse, ang katahimikan ay tila isang sumasakal na kumot. Nakakapit ang mga daliri ni Zaria sa manibela ng ganoon na lamang kahigpit, hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang pawis na dulot ng kanyang lagnat ay humahalo sa malamig na hangin mula sa aircon, ngunit ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi dahil sa sakit. Ito ay dahil sa galit na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Nakarating siya sa Rockwell. Ang nagtataas ang mga gusali rito ay tila mga bantay na walang emosyon, nakatingin sa kanyang bawat galaw. Huminto siya sa isang madilim na sulok, sapat na malayo upang hindi mapansin, ngunit sapat na malapit upang makita ang lahat ng nais niyang kumpirmahin. Hindi nagtagal, lumabas mula sa lobby ng isang marangyang kondominium ang isang lalaking pamilyar sa kanya, si Inigo. Wala na ang suot nitong formal na suit na karaniwan niyang nakikita. Nakasuot lamang ito ng simpleng t-shirt at short, isang anyo na tanging sa loob lamang ng bahay ipinapakita. Ngunit ang mas masakit ay ang kanyang hawak. Karga ni Inigo ang isang sanggol, maingat na nakabalot sa isang asul na kumot. Ang paraan ng pagtingin ni Inigo sa bata, ang bawat ngiti, ang bawat marahang pag-ugoy, ay isang uri ng pagmamahal na kailanman ay hindi naranasan ni Zaria sa loob ng kanilang pagsasama. Sumunod sa likuran nila ang isang babae, si Salve. Maamo ang kanyang mukha, tulad ng nasa litrato, at nakasampay ang isang diaper bag sa kanyang balikat. Huminto sila sa tapat ng isang sasakyan. Inayos ni Inigo ang babysit sa loob bago dahan-dahang inilagay ang bata. Bago pumasok sa loob, hinalikan ni Inigo si Salve sa noo, isang halik na puno ng pangako at seguridad. Para kay Zaria, ang bawat kilos nila ay tila isang taga sa kanyang kaluluwa. Ang bawat tawa ni Inigo na naririnig niya sa kanyang imahinasyon ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang pisngi. Narito ang asawang pagod sa trabaho. Narito ang lalaking nagdadalamhati rin daw noong mawala ang kanilang anak. Ngunit heto siya, buong-buo at masaya sa piling ng iba. Biglang pumasok sa isip ni Zaria ang mga salita ni Tita Belen. Isang sanggol na lalaki. Zaraya, napakagwapo. Tila anghel na nahulog mula sa langit. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Zaraya. Ang anghel na nais ipaampon sa kanya ni Tita Belen ay ang bata ring ito. Nais nilang gamitin siya upang gawing legal ang anak ni Inigo sa ibang babae.
Nais nilang ipagawa sa kanya ang pinakamasakit na sakripisyo, ang palakihin ang bunga ng kataksilan ng kanyang asawa sa loob mismo ng kanyang tahanan upang balang araw ay ito ang magmana ng yaman ng mga madrigal. Napakawalang hiya ninyo, bulong ni Zaria sa hangin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sobrang puot. Hindi niya namalayan na ang kanyang mga kuko ay bumaon na sa balat ng manibela. Ang bawat butil ng luha na pumapatak sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng panghihinayang, kundi luha ng isang reynang handa nang sunugin ang kanyang kaharian para lamang maubos ang mga anay na naninirahan dito. Paalis na sana ang sasakyan ni Inigo nang biglang huminto ito. Sa loob ng ilang segundo, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Zaria nang tumingin si Inigo sa direksyon kung saan siya nakaparada. Ang kanilang mga mata ay hindi nagtagpo, ngunit ang takot na nararamdaman ni Zaria na baka siya ay makita ay napalitan ng isang malamig na hamon. Sige Inigo, magpakasaya ka muna. Dahil hindi mo alam, ang bawat ngiting ibinibigay mo sa kanila ngayon ay ang huling sandali ng iyong kaligayahan. Pinaandar ni Zaria ang kanyang sasakyan at dahan-dahang lumayo. Sa kanyang pag-alis, iniwan niya ang huling bahagi ng kanyang pagiging mahina sa kalsadang yon ng Rockwell. Bukas, paggising niya, hindi na siya ang asawang nagmamakaawa para sa atensyon. Siya na ang Zaria Villanueva Madrigal, ang babaeng kukuha sa lahat ng inagaw sa kanya. Habang pinapanood ni Zaria si Inigo na karga ang bata, napatingin siya sa sarili niyang mga kamay na walang karga kundi ang manibela. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ang lugar kung saan dati ay may pintig din ng buhay, at doon niya naramdaman ang pinakamataas na antas ng determinasyon. Napansin ba ni Inigo ang sasakyan ni Zaria? At bakit tila may tinitingnan si Salve sa kanyang cellphone na parang may hinihintay na hudyat? Hindi iyon aksidente, anak. Nakita ko siya. Nakita ko si Inigo na nakatayo sa tuktok ng hagdan bago ka pa man dumiretso roon. Ang mga salitang yon ni Yaya Rosa ay tila isang kidlat na tumama. Sa gitna ng madilim na gabi ni Zaraya, nakaupo si Zaraya sa dulo ng kanyang kama. Basang-basa pa rin ang kanyang laylayan mula sa ulan sa Rockwell. Ngunit ang lamig na nararamdaman niya ngayon ay nagmumula sa kailaliman ng kanyang mga buto. Ang silid ay nababalot ng amoy ng mamahaling pabango ni Inigo na naiwan sa hangin. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagpapaikot ng kanyang sikmura. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay nanginginig habang iniaabot ang isang baso ng maligamgam na tubig. Ang bawat hakbang ni Yaya Rosa sa makapal na alpombra ay hindi lumilikha ng tunog. Ngunit ang bawat buntong hininga nito ay puno ng bigat ng isang lihim na matagal nang ikinulong sa dibdib. Ano ang ibig mong sabihin? Halos hindi lumabas ang boses ni Zaria. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Nandoon si Inigo? Bakit hindi niya ako tinawag? Bakit hinayaan niya akong humakbang sa basang bahagi ng hagdan? Yumuko si Yaya Rosa. Ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa matalim na tingin ni Zaria. Ang mga anino sa pader ay tila mga dambuhala na nagbabadyang lamunin ang katotohanan. Ikinuwento ng matanda ang bawat detalye ng gabing iyon. Ang gabi kung kailan nawala ang sanggol sa sinapupunan ni Zaria. Nakita raw niya si Inigo na may hawak na maliit na bote at nakita rin niyang pinanood lamang nito ang bawat hakbang ni Zaria pababa. Mas malala pa, matapos ang pagbagsak, matapos ang dugong dumanak sa puting marmol, narinig ni Yaya Rosa ang pag-uutos ni Inigo sa Draper na linisin agad ang sahig gamit ang mainit na tubig at sabon bago pa man dumating ang ambulansya. Ang puso ni Zaria ay tila tumigil sa pagtibok sa loob ng ilang segundo. Ang bawat salita ay naging isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang mga alaala. Naalala niya ang mukha ni Inigo sa ospital, ang mga pekeng luha, ang mga salita ng pagpapakalma.
Ang pagkukunwari nitong durog din ang puso dahil sa pagkawala ng kanilang panganay. Lahat ng yun ay isang masamang palabas. Ang lalaking pinakasalan niya ay hindi lamang isang taksil na nangaliwa. Siya ay isang mamamatay tao na kinitilang buhay ng sarili nilang anak bago pa man ito makahinga ng hangin sa mundo. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong pagkatao ni Zarya. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa malambot na kutsyon ng kama. Tila nais niyang punitin ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanya sa lalaking iyon. Hindi na ito tungkol lamang sa pera. Hindi na ito tungkol lamang sa isang kabit na nagngangalang salve. Ito ay tungkol sa katarungan para sa isang buhay na ipinagkait ni Inigo para sa kanyang sariling interes. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mapanganib, puno ng isang uri ng galit na hindi na kayang amuhin ng kahit anong pakiusap. Huminga ng malalim si Zarya. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ngayon ay naging kasing tigas ng brilyante. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang sumpa para sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Tiningnan niya si Yaya Rosa ng may bagong uri ng tatag. "Yaya, huwag kang matatakot," mahinang sabi ni Zarya. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagdadala ng babala ng isang bagyo. "Dahil sisiguraduhin ko na ang bawat patak ng dugo na nawala sa akin noong gabing iyon ay babayaran nila ng higit pa sa kanilang inaasahan. Hindi ako titigil hanggang sa mabulok sila sa impyernong binuo nila para sa akin." Dahan-dahang tumayo si Zarya at lumakad patungo sa bintana. Ang ulan sa labas ay tila isang orkestra ng galit na sumasabay sa kanyang nararamdaman. Sa bawat patak ng tubig sa salamin, nakikita niya ang mukha ng kanyang mga kaaway. Bukas, ang laro ay magbabago. At sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng lahat ng alas. Ang bawat hakbang ni Zarya sa malamig na sahig ng opisina ni Lucera Serra Natividad ay tila isang deklarasyon ng giyera. Sa labas, ang ulan ay patuloy na humahampas sa salamin ng nagtataasang gusali sa Makati. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang katahimikan ay mas lalong nakakabingi. Ang amoy ng kape at mga lumang dokumento ay humahalubilo sa matapang na bango ng humidifier. Ngunit wala sa mga ito ang nakapagpapakalma sa kumukulong dibdib ni Zarya. Dahan-dahang inilapag ni Zarya ang makapal na brown envelope sa ibabaw ng lamesang gawa sa salamin. Ang tunog ng paglapag ng papel ay tila isang hudyat ng pagbagsak ng unang pader ng kasinungalingan. Umupo siya sa tapat ng kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, tila isang kumpas na hindi na muling mababali. "Zarya, you look like you haven't slept for days," bungad ni Shera habang tinitingnan ang maputlang mukha ng kaibigan. Inayos niya ang kanyang salamin at hinila ang sobre. "Anong meron dito? Is this about Inigo's project in Doha?" Huminga ng malalim si Zarya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo. Ngunit ang lalim ng hapdi sa loob nito ay sapat na upang malunod ang sinumang titingin. "Hindi lang Doha, Sarah. This is about my life. This is about the baby I lost. This is about everyone I thought I could trust." Habang binubuksan ni Sarah ang sobre, ang bawat paglipat ng pahina ay sinasabayan ng unti-unting pagbabago ng kanyang ekspresyon. Mula sa pagtataka, patungo sa gulat, hanggang sa mauwi sa isang matinding puot. Ang mga litrato ni Inigo sa Rockwell, ang mga audit trail ng perang nawawala sa Madrigal Prime, at ang mga dokumentong nag-uugnay kay Tita Belen sa lahat ng ito, lahat ay nakalatag sa harap ng abogada. "This is insane," bulong ni Sarah. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Inigo is literally draining the company to fund his second family, at si Tita Belen pa ang protector niya? Girl, this is not just a betrayal. This is a systematic destruction of your identity." Tumitig si Zarya sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod
na tila mga maliliit na luhang kumukutitap sa dilim. Hindi lang pera ang kinuha nila, Chera. Pinanood ni Inigo na malaglag ako sa hagdan. He watched me bleed. He watched our child die. And all he thought about was cleaning the floor to hide his tracks. My own aunt. She wants me to adopt that child. Ang anak ni Inigo sa labas. Gusto nilang ako ang magpalaki para maging tagapagmana ng Madrigal Prime. Napatayo si Sarah sa sobrang galit. Ang kanyang upuan ay lumikha ng isang mahabang kiss-kiss sa sahig habang ito ay umuurong. Lumapit siya kay Zaria at hinawakan ang malamig na mga kamay nito. We will burn them down, Zaria. Sisiguraduhin ko na wala silang matitira kahit isang king. I will file the annulment, the corporate fraud, and we will find a way to make him pay for what happened to the baby. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zaria. No, Sarah, not yet. Ayaw kong makulong lang siya. Gusto kong makita siyang gumagapang sa putik. Gusto kong makita si Tita Belen na mawalan ng lahat ng pribilehiyong kinuha niya mula sa daddy ko. I want them to feel the same emptiness I feel every time I look at my empty womb. Kinuha ni Sarah ang isa pang dokumento mula sa ilalim ng tumpok ng mga papel. Wait, may nakita pa ako rito? Zaria, look at this. Ang Rockwell unit ay hindi lang basta nakapangalan kay Tita Belen. It was bought using a dummy corporation na ang pondo ay galing sa isang construction project sa Doha. Ang proyektong Inigo is handling right ngayon. Dito naramdaman ni Zaria ang isang bagong uri ng panginginig. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo sa isang nakakasulasok na larawan. Ang pagtataksil ay mas malalim pa sa inakala niya. Ang proyektong ipinagmamalaki ni Inigo sa kanyang ama ay isa palang malaking paraan ng paglilinis ng pera para sa kanilang sariling kapakanan. Sarah, we need to strike when they are at their highest. Seryosong wika ni Zaria. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na talim na handa ng humiwa. Hayaan nating isipin nila na kontrolado nila ako. Hayaan nating isipin ni Tita Belen na tanga ako at handang mag-ampon ng batang yon. We will let them celebrate their fake victory. And then, we will take everything back. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nabasag lamang ng mahinang tunog ng pag-ikot ng ballpen sa lamesa ni Sarah. Ang alyansa ng dalawang sugatang babae ay nabuo sa gabing iyon. Isang alyansang hindi titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisyang matagal na ipinagkait. Habang naglalakad si Zaria palabas, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng pinto. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Zaria na madaling mauto. Ang babaeng yon ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang reynang handang itumba ang bawat piyesa sa chessboard kahit gaano pa ito kasakit. Tingnan mo siya, Zaria. Hindi ba tila isang anghel na ipinadala ng langit para punan ang katahimikan ng iyong buhay? Ang boses ni Tita Belen ay parang pulot na may halong lason habang umaalingaw-ngaw sa loob ng maliit at sadyang pinagmukhang payak na sala ng isang bahay sa labas ng lungsod. Ang amoy ng katol at lumang kahoy ay humahalubilo sa mabangong pulbo ng sanggol. Isang amoy na dapat sana ay nagdadala ng kapayapaan. Ngunit para kay Zaria, ito ay tila usok na sumasakal sa kanyang hininga. Nakatayo si Zaria sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling bag hanggang sa bumaon ang mga kuko niya sa balat nito. Sa harap niya nakaupo sa isang lumang silya si Salve. Nakayuko ang babae, pilit na nagpapakita ng hiya at pagdurusa. Suot ang isang kupas na duster na tila babahagi ng isang pinag-isipang costume para sa dula-dulaang ito. Ito si Salve, iha. Pagpapatuloy ni Tita Belen habang hinahaplos ang balikat ng batang ina. Napakasakit para sa kanya ang mawalay sa kanyang anak, pero dahil sa hirap ng buhay, mas gusto niyang mapunta ang bata sa isang pamilyang makakapagbigay ng magandang kinabukasan. Isang pamilyang tulad ng sa inyo ni Inigo. Dahan-dahang itinaas ni Salve ang kanyang paningin.
Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kunwaring luha. Ngunit sa ilalim ng mga pilik matang iyon, nakita ni Zaria ang isang kislap ng pagtatagumpay. Alam ng babaeng ito kung sino ang kaharap niya. Alam niya na ang lalaking nagbigay sa kanya ng anak ay ang asawa ng reynang nasa harap niya ngayon. Ma'am Zaria, mahinang simula ni Salve. Ang kanyang boses ay tila isang marahang bulong. Sana po ay mapatawad ninyo ako sa aking kahinaan. Pero alam ko po na sa inyo, lalaking maayos ang aking anak. Higit pa sa sapat ang pagmamahal na maibibigay ninyo. Isang mapait na lasa ang gumuhit sa dila ni Zaria. Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Gusto niyang itanong kung gaano karaming beses nilang pinagtawanan ang kanyang pagkabaog habang binubuo ang batang ito. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na gawa sa yelo. Walang ipinapakitang emosyon, habang ang kanyang puso ay unti-unting nadudurog sa bawat segundong lumilipas. Lumapit si Tita Belen at kinuha ang sanggol mula sa bisig ni Salve. Ang bata ay mahimbing na natutulog, walang malay sa madilim na mundong kinapapalooban niya. Inabot ng matanda ang bata kay Zaria. Sige na Zaria, hawakan mo siya. Damhin mo ang tibok ng kanyang puso. Ito na ang sagot sa lahat ng iyong mga dalangin. Pang-uudyok ni Tita Belen. Nanginig ang mga braso ni Zaria nang tanggapin niya ang bata. Ang bigat ng sanggol ay tila isang bundok na dumagan sa kanyang dibdib. Ang init ng katawan nito ay nagpapaalala sa kanya ng batang nawala sa kanya sa madilim na hagdanang iyon. Tiningnan niya ang mukha ng sanggol, ang ilong, ang hugis ng mga labi, ang bawat kurba ng muka ay tila isang kopya ng mukha ni Inigo. Ito ang buhay na kinuha sa kanya, na ngayon ay inihahandog muli sa kanya bilang isang sumpa. Naramdaman ni Zaria ang pag-akyat ng init mula sa kanyang lalamunan patungo sa kanyang mga mata. Ngunit sa halip na luha, ang lumabas ay isang malamig at matalim na tingin kay Salve. Nakita ni Zaria ang bahagyang panginginig ng mga labi ng babae. Isang senyales na ang kanyang katahimikan ay nagsisimula ng maghasik ng takot. Napakagandang bata. Sa wakas ay nagsalita si Zaria. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat na hindi maipaliwanag. Tunay ngang isang biyaya. Siguradong matutuwa si Inigo kapag nalaman niyang narito na ako at hawak ko na ang magiging tagapagmana ng Madrigal Prime. Nagkatinginan sina Tita Belen at Salve. Isang mabilis na sulyap ng pagkakaunawaan ang dumaan sa pagitan nila. Iniisip na tuluyan na nilang napaamo ang leon. Hindi nila alam, ang bawat haplos ni Zaria sa sanggol ay hindi isang tanda ng pagtanggap, kundi isang pangako ng pagtutuos. Habang yakap ang bata, narinig ni Zaria ang mahinang tunog ng pag-andar ng isang sasakyan sa labas. Alam niyang malapit na ang oras. Ang bawat segundo ng kanyang pagtitiis ay may katumbas na kabayaran. Bago siya lumisan, muling tumingin si Zaria kay Salve. Isang tingin na tila humihiwa sa kaluluwa ng babae. Ingatan mo ang sarili mo, Salve. Dahil sa mundong ito, ang mga bagay na madaling makuha ay mas madaling mawala. Iniwan ni Zaria ang bahay na yon, bit-bit ang bigat na sapat na upang pumatay ng isang ordinaryong tao. Ngunit siya ay hindi ordinaryo. Siya ay isang madrigal. At ang bawat lason na ipinatikim nila sa kanya ay gagawin niyang sandata upang ubusin ang kanilang lahi hanggang sa huling patak. Ang hangin sa labas ng maliit na dampa sa isang liblib na bahagi ng Laguna ay tila humihingal, dala ang amoy ng basang lupa at nabulok na mga dahon. Nakatayo si Zaria sa harap ng pintuang gawa sa tagping-tagping yero at kahoy. Ang kanyang mamahaling trench coat ay tila isang banyagang anino sa gitna ng karalitaan ng paligid. Inilapat niya ang kanyang kamao sa matigas na ibabaw ng pinto. Lumilikha ng isang mapurol na tunog na bumasag sa katahimikan ng gabi.
Dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumilikha ng isang mahabang kiss-kiss ng kahoy sa semento. Isang matandang lalaki ang lumitaw. Ang kanyang muka ay nababalot ng mga kulubot ng panahon at takot. Nang makita niya ang anyo ni Zarya sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, ang basong hawak niya ay muntik ng mabitawan. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi na maikubli. Ma'am Zarya, bakit po kayo nandito? Ang boses ni Mangustin ay tila isang tuyot na dahon, mahina at nanginginig. Alam mo kung bakit ako nandito, Mangustin. Hindi ako nagpunta rito para sa mga kumustahan. Malamig na wika ni Zarya. Pumasok siya sa loob nang hindi naghihintay ng paanyaya. Ang loob ng bahay ay masikip, amoy gaas at lumang gamit. Tumingin si Zarya nang diretso sa mga mata ng dating driver. Inigo paid you to disappear, didn't he? Binayaran ka niya para manahimik tungkol sa nangyari sa hagdanan 1 taon na ang nakalilipas. Napayuko si Mangustin. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Tila bapasan niya ang bigat ng buong mundo. Ang bawat hikbi ng matanda ay tila isang pag-amin sa isang kasalanang hindi na mabubura ng panahon. Inilahad niya ang katotohanang matagal nang nagpapahirap sa kanyang konsensya. Ikinuwento niya kung paano niya nakita si Inigo na sadyang ibinuhos ang isang madulas na likido sa dulo ng hagdanan at kung paano ito nanatiling nakatayo sa dilim. Pinapanood ang bawat hakbang ni Zarya pababa. Narinig ko po ang tunog ng inyong pagbagsak, ma'am. Napakalakas, tila ba bumasag sa katahimikan ng buong bahay. Pagsusumamo ni Mangustin habang ang mga luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang pisngi. Lalapit sana ako para tulungan kayo, pero hinawakan ako ni Sir Inigo sa braso. Ang higpit po ng hawak niya, ma'am, at ang sabi niya, "Linisin mo yan, Gustin. Siguraduhin mong walang matitirang bakas ng langis bago dumating ang ambulansya. Kung gusto mong makita pa ang pamilya mo, gagawin mo ang utos ko." Naramdaman ni Zarya ang paghinto ng pag-ikot ng kanyang mundo. Ang bawat salita ni Mangustin ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang kaluluwa. Ang imahe ni Inigo na nakatayo lamang habang siya ay namimilipit sa sakit sa paanan ng hagdanan, habang ang kanilang anak ay dahan-dahang nawawala sa kanyang sinapupunan, ay naging isang malinaw at nakakasulasok na pelikula sa kanyang isipan. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na lamang basta apoy. Ito ay naging isang nagyeyelong determinasyon. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang hudyat ng paghuhukom. Hinawakan ni Zarya ang isang lumang silya upang hindi siya mabuwal. Ang kanyang paningin ay nagdidilim, ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, nakita niya ang mukha ng kanyang anak na hindi man lamang nakita ang liwanag. "Salamat, Mangustin," mahinang sabi ni Zarya. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa kailaliman ng lupa. "Ang iyong mga salita, ang huling pako sa kabaong na inihanda ko para sa kanila." Palabas na si Zarya ng pinto nang bigla siyang mapatigil. Ang tunog ng mga yabag sa tuyong damo sa labas ay mabilis na lumalapit. Ang bawat hakbang ay tila isang babala ng panganib. Dahan-dahang lumingon si Zarya at doon, sa ilalim ng anino ng malaking puno ng mangga, nakatayo ang isang anyo na pamilyar sa kanya. Ang kislap ng mga mata ni Inigo ay tila isang apoy sa gitna ng dilim. Ang kanyang nangiti ay hindi na ang nangiting nakasanayan ni Zarya. Ito ay isang nangiti ng isang lobo na nahanap na ang kanyang biktima. "Anong ginagawa mo rito sa gitna ng gabi, mahal?" Ang boses ni Inigo ay dahan-dahang humahaplos sa hangin, malamig at puno ng pananakot. "Akala ko ba ay nasa opisina ka pa at nagtatrabaho?" Nanigas ang buong pagkatao ni Zarya. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng mahinang tunog ng kuliglig. Ngunit sa pagitan nilang dalawa, may isang digmaang handa ng sumabog. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Inigo ay mas mabigat pa
kaysa sa dilim ng gabing iyon. Ang mga matatalim na tingin ni Inigo ay humihiwa sa bawat sulok ng kaluluwa ni Zaraya, pilit na hinuhukay ang katotohanang matagal na niyang ikinukubli sa ilalim ng kanyang matapang na anyo. Sa likuran niya, naramdaman ni Zaraya ang panginginig ni Mangustin, isang senyales ng matinding takot na sumasabay sa kabog ng kanyang dibdib. Anong ginagawa mo rito sa gitna ng gabi, mahal? Muling tanong ni Inigo. Ang kanyang boses ay tila isang pulis na nag-iimbestiga. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay tila isang nagbabadyang anino. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng lupa. Lumilikha ng isang nakakasulasok na halo. Hindi ito ang lugar para sa isang ginang na tulad mo. O baka naman, may hinahanap ka? Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Zaraya. Napansin niya ang pagdako ng tingin ni Inigo kay Mangustin. Ang matandang driver na ngayon ay parang isang haligi ng asin, halos hindi humihinga. Ngunit hindi niya pinansin ang takot sa mga mata ng driver. Alam ni Zarya na ito na ang sandali upang gawing sandata ang bawat kasinungalingan. Ako nga dapat ang magtanong sa iyo, Inigo. Malamig na tugon ni Zaraya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mayroong matalim na diin. Ano ang ginagawa mo sa lugar na ito? Hindi ba't sinabi mong nasa opisina ka pa at may inaasikaso? O baka naman, ito na ang bago mong proyekto na hindi mo sinasabi sa akin? Nanginig ang mga labi ni Inigo. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahagyang pagkabigla bago ito napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Darling, ikaw ang nagtatago sa dilim. Ako. Well, I heard there's a new development here. Alam mo na, para sa sustainable projects ng Madrigal Prime, kailangan nating tingnan ang lahat ng anggulo, hindi ba? Lalo na ngayon na parang nagiging masyado kang emosyonal lately. Ang mga salita ni Inigo ay parang isang hampas. Ang kanyang pagtawag kay Zarya na emotional ay isang sadyang pag-atake, isang pagsubok upang iparamdam sa kanya na siya ay baliw at labis lamang ang kanyang pag-iisip. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nasasakay si Zarya sa palabas na yon. Emotional, marahang tanong ni Zarya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa lalim ng mga mata ni Inigo. Inigo, kung ang paghahanap sa hustisya para sa isang buhay na nawala ay emosyon, kung gayon, masaya akong maging emosyonal. Ikaw? Hindi ka ba napapagod sa pagtatago? Hindi ka ba napapagod sa pagiging isang multo na sumusunod sa bawat anino? Napansin ni Zarya ang biglang paghigpit ng panga ni Inigo. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nagsara sa kanyang tagiliran. Ngunit bago pa man makasagot si Inigo, lumapit si Zaraya. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pahiwatig ng pag-atake. Huminto siya sa harap mismo ng lalaki at dahan-dahang hinawakan ang kanyang pisngi. Ganoon ba? Kung ganoon, magandang balita para sa'yo, mahal. Malamig na bulong ni Zaraya. Ang kanyang hininga ay humahaplos sa tainga ni Inigo. Nasa ilalim ako ng isang imbestigasyon para sa isang bagong proyekto. Isang proyekto na may kinalaman sa lupaing ito. Isang proyekto na nangangailangan ng malalim na paghuhukay sa bawat sulok, sa bawat sekreto. At alam mo ba, nahanap ko ang isang bagay na napaka-interesante. Isang bagay na may amoy ng langis at amoy ng dugo. Biglang umatras si Inigo. Ang kanyang muka ay nagpakita ng tunay na gulat. Ang kanyang pekeng ngiti ay nawala. Napalitan ng isang anyo ng takot na matagal na niyang ikinubli. Tumingin siya kay Mangustin na nanatiling nakatayo roon, nanginginig. Ano ang pinagsasasabi mo, Zarya? Utal na tanong ni Inigo. Pilit na binabalik ang kanyang dating kumpiyansa. Ang mga bagay na sinasabi mo, it's absurd. Masyado ka lang nag-iisa. Maybe kailangan mo nang mag-ampon. Sigurado akong mapupunan niyan ang kung ano man ang kakulangan mo.
Isang malamig na tawa ang lumabas sa lalamunan ni Zaria. Huwag kang mag-alala, Inigo. Malapit na akong mag-ampon. At ang batang yon ang magiging simula ng lahat ng aking pagbabago. Malapit na akong magkaroon ng pamilya. Isang tunay na pamilya, hindi isang pamilyang binuo sa kasinungalingan at pagtataksil. Bago pa man makasagot si Inigo, dahan-dahang umalis si Zaria. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pagtatagumpay. Alam niyang itinanim na niya ang binhi ng pagdududa sa isipan ni Inigo. Alam niyang simula ngayon, hindi na makakatulog ng mahimbing ang kanyang asawa. Habang nagmamaneho palayo, tiningnan ni Zaria ang refleksyon ng kanyang sarili sa salamin ng kotse. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Ngunit sa ilalim ng mga ito, mayroong isang apoy na handa ng sumiklab. Siya ay hindi na ang Zaria na madaling manipulahin. Siya na ang reynang handang ipaglaban ang kanyang korona, kahit pa ang kapalit ay ang pagkawasak ng lahat ng pinaniniwalaan niya. Sa gabing iyon, habang iniisip ni Inigo ang mga salita ni Zaria at ang tingin ni Mang Gustin, isang malamig na kaba ang dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib. Ang laro ay nagsimula na at hindi niya alam. Ang kanyang reyna ay may hawak na ng lahat ng susi. Ang bawat hakbang ni Zaria sa mahabang pasilyo patungo sa boardroom ng Madrigal Prime ay tila tunog ng isang batingaw na nagbabadyang tumapos sa isang mahabang panahon ng pananahimik. Ang suot niyang puting suit ay tila isang baluti, malinis at walang bahid, kabaligtaran ng dumi at baho na nakatago sa loob ng silid na kanyang papasukan. Sa kanyang likuran, bitbit ni Sarah ang isang itim na leather na bag na naglalaman ng mga dokumentong magsisilbing hatol sa mga traidor. Pagbukas ng pintuan, ang malamig na hangin mula sa aircon ay sumalubong sa kanila, kasabay ng mapanuring mga mata ng mga miyembro ng Board of Directors. Sa gitna ng mahabang lamesa, nakatayo si Inigo habang itinuturo ang mga graph sa malaking screen. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan, kampanteng-kampante habang ipinapaliwanag ang tagumpay ng proyekto sa Doha. Nakaupo naman sa gilid si Tita Belen, nakangiti ng matamis habang tumatango kay Don Severino na nasa kabisera. And that, gentlemen, is how Madrigal Prime will dominate the Middle East. This is my legacy for the family. Wika ni Inigo nang may malapad na ngiti. Ngunit ang ngiting iyon ay biglang naglaho nang makita niya si Zaria na naglalakad patungo sa gitna. Legacy? O baka naman nakawan, Inigo? Ang boses ni Zaria ay hindi malakas, ngunit ang talim nito ay tila humiwa sa buong boardroom. Napahinto ang lahat. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Zaria, iha, ano itong ginagawa mo? May meeting kami. Pagtatangkang mamagitan ni Tita Belen, ang kanyang boses ay tila nag-aalalang ina, ngunit ang kanyang mga mata ay naniningkit sa kaba. Hindi siya tiningnan ni Zaria. Sa halip, itinapat niya ang kanyang tingin sa kanyang ama. Dad, patawad kung kailangan nating gawin ito sa harap ng lahat. Pero ang kumpanyang binuo mo sa dangal ay dahan-dahang kinakain ng mga anay na nasa tabi mo mismo. Sa isang mabilis na senyas, bumukas ang liwanag ng projector. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang mga graph ng Doha Project ang lumabas. Itinampok sa screen ang mga bank transfer mula sa kumpanya patungo sa isang dummy account na nagngangalang Villanueva Construction, isang kumpanyang pag-aari ni Belen Villanueva. Kasunod nito ang mga resibo ng upa sa Rockwell, ang mga bayad sa hospital bill ng isang nagngangalang Salve Abarquez, at ang pinakamasakit sa lahat, ang DNA test result ng batang nais nilang ipaampon kay Zaria. Hayop ka, Inigo! Mahinang bulong ng isang board member, ngunit sapat na yon upang marinig ng lahat. This is all fake. Sinisiraan mo lang ako dahil hindi mo matanggap na nakahanap ako ng ligaya sa iba. Sigaw ni Inigo, ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy. Sinubukan niyang lumapit kay Zaria,
Ngunit mabilis siyang hinarang ng mga security na dala ni Sarah. Dad, huwag kayong maniwala sa kanya. Nababaliw na siya dahil sa pagkawala ng anak namin. Dito na naramdaman ni Zaria ang huling pisi ng kanyang pagtitimpi na naputol. Lumakad siya palapit kay Inigo. Bawat hakbang ay puno ng puot na naipon sa loob ng 1 taon. Huwag na huwag mong babanggitin ang anak ko, Inigo. Ang anak na pinanood mong mawala habang nakatayo ka sa tuktok ng hagdan. Ang anak na ipinagpalit mo sa isang bote ng langis at sa ambisyon mong maging hari ng kumpanyang ito. Isang video ang biglang nag-play sa screen. Ito ay ang palihim na pag-amin ni Mang Gustin, ang driver, kasama ang kopya ng logbook kung kailan binili ni Inigo ang langis bago ang insidente. Ang boardroom ay binalot ng isang nakakangilong katahimikan. Maging si Don Severino ay napatayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit habang nakatingin sa kanyang manugang, Belen. Ang boses ng matandang madrigal ay tila galing sa ilalim ng lupa. Pinagkatiwalaan kita. Itinuring kitang kapatid ng asawa ko. Pero ginamit mo ang bahay na ito para saktan ang kaisa-isa kong anak? Severino, makinig ka. Ginawa ko lang yon para sa kinabukasan nating lahat. Pagmamakaawa ni Tita Belen, lumuhod siya sa harap ng matanda. Ngunit tila isang basura siyang iniwasan ni Papa nito. Tumingin si Zaria kay Inigo na ngayon ay nakasandal na sa pader. Ang kanyang maskara ng pagiging perpektong asawa ay tuluyan ng gumuho. Ang lalaking ito, na akala niya ay kanyang sandigan, ay isa lamang maliit na tao na nagtangkang magnakaw ng araw sa kanyang langit. Inigo, hindi kita ipakukulong ngayon. Mas gusto kong makita kang lumabas sa pintong ito nang walang kahit 1 sentimo. Ang kondo, ang sasakyan, ang lahat ng perang ninakaw mo, lahat iyon ay kinuha ko na. Magkasama kayo ni Salve na mamuhay sa hirap na kinatatakutan mo, malamig na wika ni Zaria. Ang bawat salita ay tila isang hatol na walang apila. Habang kinakaladkad palabas ng mga security si Inigo at si Tita Belen, ang tanging maririnig ay ang kanilang mga pagsusumamo na unti-unting lumalayo sa pasilyo. Nanatiling nakatayo si Zaria sa gitna ng silid. Ang kanyang puso ay tila isang lungsod na katatapos lang ng digmaan, wasak, ngunit malaya na sa wakas. Tiningnan niya ang kanyang ama na ngayon ay nakaupo muli, nakatitig sa kawalan. Lumapit si Zaria at hinawakan ang kamay ng matanda. Sa sandaling iyon, ang lahat ng bigat na kanyang dinala ay tila dahan-dahang gumaan. Hindi ito ang katapusan ng kanyang mundo. Ito ang unang araw ng kanyang muling pagkabuhay. Ang langit sa Makati ay tila nakikiramay sa bawat luhang pilit na pinipigilan ni Zaria, habang ang mga ulap ay dahan-dahang naglalabas ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang bawat patak ng tubig sa semento ay lumilikha ng isang malapot na usok, isang malamig na tabing na naghihiwalay sa marangyang mundo ng Madrigal Prime at sa malupit na kalsada sa labas. Nakatayo si Zaria sa ilalim ng malawak na canopy ng gusali. Pinapanood ang anyo ni Inigo na kinakaladkad palabas ng mga security guard. Ang mamahaling sapatos ni Inigo ay nabaon sa isang malalim na imburnal at ang kanyang basang-basang suit ay tila isang balat ng ahas na pilit na hinuhubad ng tadhana. Wala na ang kislap ng kayabangan sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang anyo ng desperasyon na halos hindi makilala. Binitawan siya ng mga gwardiya sa gilid ng bangketa, kung saan ang maruming tubig ulan ay mabilis na dumadaloy patungo sa kanal. Zaria, makinig ka muna. You can't just throw me away like trash. Sigaw ni Inigo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot habang pilit siyang tumatayo sa gitna ng ulan. Lumapit siya sa direksyon ni Zaria, ngunit hinarang siya ng isang payong na itim na hawak ng isa pang gwardiya. May anak tayo, Zaria. Isipin mo si Inigo Jr. He needs a father.
He needs a home. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Zarya habang pinagmamasdan niya ang lalaking dati niyang sinamba. Ang bawat salita ni Inigo ay tila isang sirang plaka na wala ng kahulugan. Dahan-dahan siyang humakbang pababa, hinayaan ang kanyang sarili na madampian ng kakaunting ambon. Anak mo, Inigo, hindi akin. At huwag mo nang gamitin ang batang yon para sa sarili mong interes. Malamig na wika ni Zaraya. Ang bawat salita niya ay tila isang talim na humihiwa sa ingay ng ulan. Ang bahay sa Rockwell, ipinasara ko na. Ang sasakyang gamit mo, nakapangalan sa kumpanya at kinuha na ng bangko. Wala ka nang babalikan, Inigo. Even Salve, I'm sure she's already packing her things. Biglang kinuha ni Inigo ang kanyang cellphone mula sa basang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukang tawagan ng kanyang kabit. Sa bawat ring ng telepono, ang mukha ni Inigo ay lalong namumutla. Nang sagutin ito, hindi boses ng pagsuyo ang narinig niya, kundi ang malamig na katotohanan. Inigo, huwag mo na akong tawagan. Zaraya's lawyers already talked to me. I'm leaving for the province with the baby. Ayaw kong masama sa kasong isasampa sa'yo. You're on your own now. Ang boses ni Salve ay tila isang huling hatol bago tuluyang namatay ang linya. Nabitawan ni Inigo ang kanyang telepono sa baha. Nanatili siyang nakaluhod sa kalsada. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang likuran. Sa malayo, nakita ni Zariyaya ang isang figura ng babae na naglalakad palayo bitbit ang isang lumang maleta. Si Tita Belen, ang dating matapang at mapanuring matanda, ay tila isang basang sisiw na pilit na naghahanap ng masisilungan. Ngunit bawat pintong kanyang kumatok ay nanatiling sarado. Lumapit si Zarya kay Inigo, sapat na upang makita ang bawat butil ng tubig na dumadaloy sa mukha nito. Kahalo ang mga luhang hindi na kayang itago ng ulan. Hindi galit ang nararamdaman ni Zarya, kundi isang malalim at nakakangilong awa. Awa para sa isang lalaking naging alipin ng sarili niyang kasakiman. I loved you, Inigo. I gave you my world, my trust, and my father's hard-earned legacy. But you chose to build a castle on top of lies and my own child's grave. Mahinang bulong ni Zarya. Ang kanyang boses ay tila isang panalangin para sa namayapa na niyang anak. Sana ay maging masaya ka sa kalayaang hinahanap mo. Kalayaan mula sa yaman, mula sa amin, at mula sa sarili mong konsensya. Tinalikuran ni Zarya ang lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamalalim na sugat. Sa bawat hakbang niya pabalik sa loob ng gusali, naramdaman niya ang dahan-dahang paggaan ng kanyang dibdib. Ang bawat tunog ng ulan sa kanyang paligid ay tila isang kanta ng paglilinis, tinatangay ang bawat bakas ng sakit at pagtataksil. Pumasok siya sa kanyang sasakyan, kung saan naghihintay si Don Severino. Hawak ng matanda ang kanyang kamay ng mahigpit, isang senyales na sa gitna ng pagkawasak ng kanilang pamilya, nanatili silang buo para sa isa't isa. Tumingin si Zarya sa labas ng bintana. Sa huling pagkakataon ay nakita niya ang anyo ni Inigo na unti-unting lumiliit sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng Makati. Ang palasyong binuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. At sa gitna ng mga guho, si Zarya Villanueva Madrigal ay muling tatayo. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng nahanap ang kanyang sariling liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ang tagumpay ay minsan may lasa ng abo, lalo na kapag ang bawat hakbang patungo rito ay dumaan sa apoy ng pagtataksil. Sa loob ng kanyang silid, ang katahimikan ay tila isang malalim na balon na humihigop sa bawat hininga ni Zarya. Nakatayo siya sa tapat ng kanyang maleta, pinapanood ang bawat damit na maingat niyang itinatupi, mga damit na kulay abo at puti. Sumasalamin sa kanyang pagnanais na magkaroon ng malinis at payapang simula. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong metal ay tila naging isang mabigat na kadena na matagal nang pumipigil sa kanyang paglipad. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesita,
sa tabi ng isang kupas na litrato ng kanilang kasal ni Inigo. Ang kislap ng diamante ay wala na ang dating ganda. Ito ay naging isang malamig na paalala na ang pinakamakinang na bagay ay maaaring magmula sa pinakamadilim na kasinungalingan. Handa ka na ba, anak? Ang boses ni Don Severino ay marahan, puno ng pag-unawa habang nakatayo sa hamba ng pinto. Ang kanyang ama ay tila tumanda ng ilang taon sa loob lamang ng ilang araw, ngunit ang kislap ng pagmamalaki sa kanyang mga mata para kay Zaria ay hindi naglaho. Tumango si Zaria at pilit nang ngumiti. Kailangan ko ito, Dad. Hindi lang para sa master's degree ko sa Boston, kundi para sa sarili ko. Gusto kong mahanap muli ang Zaria na hindi kailangan ng kahit na sinong magpapatunay ng kanyang halaga. Lumapit ang matanda at niyakap ang kanyang kaisa-isang anak. Ang init ng yakap ng kanyang ama ay ang tanging bagay na nagparamdam kay Zaria. Naligtas siya sa gitna ng nagaganap na gulo sa kanyang buhay. Sa kabilang dako, nakita niya si Yaya Rosa na nakatayo malapit sa bintana. Tahimik na pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang laylayan ng kanyang apron. Ang bawat hikbi ng matanda ay tila isang dalangin para sa kaligtasan ni Zaria sa malayo. Mag-ingat ka roon, Ma'am Zaria. Huwag mong kakalimutang kumain sa tamang oras. Paalala ni Yaya Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lungkot ng pamamaalam. Salamat, Yaya. Alagaan mo si Daddy para sa akin. Tugon ni Zaria bago tuluyang isara ang kanyang maleta. Ang huling tunog ng zipper ay tila isang tuldok sa huling pangungusap ng kanyang madilim na kabanata sa Pilipinas. Pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, ang ingay ng mga tao at ang mabilis na paggalaw ng mga pasahero ay hindi naging sapat upang malunod ang kabog sa kanyang dibdib. Nakatayo si Zaria sa harap ng malaking bintana ng departure lounge. Pinapanood ang paglubog ng araw sa abot-tanaw ng Maynila. Ang langit ay nababalot ng kulay kahel at lila. Isang huling sulyap ng ganda mula sa bayang nagbigay sa kanya ng lahat ng sakit at saya. Narinig niya ang anunsyo para sa kanyang flight patungong Boston. Sa bawat hakbang niya patungo sa boarding gate, naramdaman niya ang dahan-dahang pagkawala ng bigat sa kanyang mga balikat. Wala na ang takot na baka may aninong sumusunod sa kanya. Wala na ang pag-aalinlangan kung sapat ba siya para sa isang lalaking kailanman ay hindi siya pinahalagahan. Naupo si Zaria sa loob ng eroplano at isinandal ang kanyang ulo sa malambot na upuan. Habang dahan-dahang umaangat ang higanting bakal mula sa lupa, naramdaman niya ang pag-ugong ng makina na tila isang awit ng paglaya. Mula sa kanyang bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay unti-unting naging maliliit na bituin hanggang sa tuluyan na itong lamuni ng mga ulap. Ipinikit ni Zaria ang kanyang mga mata. Sa bawat segundong lumalayo siya sa Maynila, mas lalong lumalapit siya sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa malamig na hangin ng Boston, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi na siya muling lilingon sa nakaraan ng may pait. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay magsisilbing mapa patungo sa isang babaeng mas matapang, mas matalino, at higit sa lahat, marunong ng magmahal sa sarili. Ang paglipad na ito ay hindi isang pagtakas. Ito ay ang kanyang unang hakbang patungo sa langit na siya mismo ang gagawa. Ang sikat ng araw sa Makati ay tila isang mainit na yakap ng isang lumang kaibigan na muling nagbabalik. Mula sa bintana ng kanyang bagong opisina, sa pinakataas na palapag ng Madrigal Prime, pinagmamasdan ni Zaria Villanueva Madrigal ang dahan-dahang paggalaw ng mga sasakyan sa ibaba. Tila mga maliliit na langgam na may kanya-kanyang patutunguhan. 2 taon ang lumipas mula nang huling beses siyang tumayo sa lugar na ito. Ngunit ang pakiramdam ng hangin sa kanyang balat ay tila nagsasabing, sa wakas, narito na siya kung saan siya nararapat. Hindi na siya ang babaeng may mapupungay na mata at nanginginig na mga balikat. Ang Zaria na humaharap sa salamin ngayon ay nakasuot ng isang matapang na kulay ng pulang lipstick. Sumasalamin sa apoy ng kanyang determinasyon
at sa kapayapaang nahanap niya sa gitna ng lamig ng Boston. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng awtoridad, bawat salita ay may timbang ng karunungan na tanging ang mga sugatan at muling bumangon lamang ang nakakaalam. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Don Severino, bitbit ang isang tasa ng kape. Ang kanyang ama ay mukhang mas bata at mas masigla kaysa noong huli silang magkita sa airport. May isang uri ng liwanag sa kanyang mga mata na matagal nang nawala noong panahon ng kadiliman sa kanilang tahanan. "The board is waiting for you, CEO." Nakangiting wika ni Don Severino. Ang boses ay puno ng hindi mapantayang pagmamalaki. "Handa na ang lahat para sa opisyal mong pag-upo bilang tagapagmana ng Madrigal Prime. You did it, Zaraya. Hindi lang ang kumpanya ang naisalba mo, kundi ang dangal ng ating pamilya." Lumapit si Zaraya at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. "Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa inyo, Dad. At dahil na rin sa sakit na nagturo sa akin kung paano maging matatag. Salamat po sa hindi pagsuko sa akin." Matapos ang pulong, habang pababa si Zaria patungo sa kanyang sasakyan, sandali siyang huminto sa harap ng malawak na lobby. Sa labas, sa kabilang bahagi ng kalsada, nakita niya ang isang anyo na tila pamilyar. Isang lalaking may gusot-gusot na damit, nakayuko habang naglalakad sa gitna ng mga taong nagmamadali. Ang anino nito ay tila isang multo mula sa nakaraan. Iyon si Inigo. Nabalitaan ni Zaria na matapos ang iskandalo, tuluyan na itong nilayasan ni Salve kasama ang bata nang maubos ang itinagong pera nito. Ang mga kasong isinampa nila ay nag-iwan kay Inigo na walang kahit anong ari-arian. Ngayon, ang dating hari ng boardroom ay isa na lamang estranghero sa lungsod na minsang naging palaruan ng kanyang kasakiman. Tumingin si Zaria sa kanya, ngunit wala siyang naramdamang galit. Wala ring pagnanais na maghiganti. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na katahimikan, ang pagpapatawad na hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa kanyang sariling puso upang tuluyan na itong lumaya. Hindi kailangan ni Zaria na makitang mabulok si Inigo sa bilangguan. Sapat na ang makitang nabubuhay ito sa isang mundong alam nitong nawala sa kanya dahil sa sariling kamay. Huminga ng malalim si Zaria at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kanyang sasakyan. Alam niyang ang bawat hakbang niya ay hindi na pabalik sa sakit, kundi pasulong sa isang bukas na siya mismo ang may kontrol. Ang alaala ng kanyang anak na hindi man lamang nakita ang liwanag, ay mananatiling isang bituin sa kanyang madilim na gabi. Nagpapaalala sa kanya na ang bawat sakripisyo ay may katumbas na lakas. Nahanap na ni Zaria ang kanyang kapayapaan. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay nagsilbing mga hiyas na nagpatingkad sa kanyang pagkatao. Ang pag-ibig ay hindi kayang magligtas ng isang taong bulag sa kasakiman, ngunit ang pagpapahalaga sa sarili at ang matalinong pagpapasya ang magliligtas sa isang babae mula sa pagkakalunod sa sariling dusa. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Zaria ang abot-tanaw ng Maynila. Ang langit ay maliwanag, asul na asul at puno ng pangako. Ngumiti siya, isang ngiting totoo, malaya at punong-puno ng pag-asa. Siya si Zaria Villanueva Madrigal, at ang kanyang kwento ay hindi natapos sa pagkawasak, kundi nagsisimula pa lamang sa isang mas maningning na muling pagkabuhay.